Good afternoon, everyone. Classmates, good afternoon. Sir, good afternoon. Today, we will discuss the contemporary world. Chapter 4, based on the 3, uh, the Seventh-day Adventist Church and Globalization, on a page 97. Okay. Let's sing about the overview of the Seventh-day Adventist Church. Okay. Seventh-day Adventists believe they are God's chosen people, a unique church entrusted with a special mission for these last days. They identify themselves as a prophesized remnant church. Okay, today, at hibaloon kung ano ang ginatawag na remnant church. Ang remnant church, sila nagapati nga sila isa ka pinili o kung isa sila isa ka unique nga iglesia sa ulihi nga panag-on nga may ara nga pinasahi nga mission sa siningat nga katapusan. They are prophesized remnant church described in Revelation. Their being is based on a historical and prophetical fulfillment of a biblical prophecy. Okay, some Bible-based ways to identify the remnant church. So aton kilalon kung sa diin nagbuwa ang ginatawag nga remnant people or remnant church. Okay, paano naton makilala ang remnant church? Okay, madamo sa aton sa sininga bilog nga kalibutan mayara nga 45,000 ka mga Kristiyano nga nagkalain-lain nga mga denominasyon sa bilog nga kalibutan upo na dira ang mga Orthodoxy, Protestantism, as mga gagmay pagid nga mga denominasyon sa sininga kalibutan. In Revelation 12, the remnant overseed refers to those who will follow Christ. They are obedient of the commandments of God and have their possession the testimony of Jesus Christ. Okay, mga kaabyanan, mga estudyante, ang remnant church may amo ni siya nga karakteristik sa mga nabilin nga mga kaliwat ni Jesus. Ang una, sila nagatuo kag nagatuman sang sugo sang Dios o kon they keep the commandments of God. Kay kadua na ang ining grupo o kon ining pundok is ginagiyahan sa ginatawag naton nga spirit of prophecy, or this flock is guided by the spirit of prophecy. Okay. The spirit of prophecy, makita na naton da sa Revelation 19 verse 10. They belong to Jesus Christ and remain faithful to Him in remnant times of crisis and apostasy. So, ang remnant o kung remnant people, makita lang ni siya kay tungod nga gin-state diri sa Biblia o kon sa sininga libro nga sila magapabilin dira sa kay Kristo sa huli nga panag-on despite sa ginatawag naton nga mga crisis kag mga problema sa sininga kalibutan. Okay, according to the broader context of Revelation, the remnant appears in history at the end of 1,260 days or years. Scriptures prophet this is often mean literal years. Okay, sa dira sa Numbers, sa book of Numbers sa Bible nga ang isa ka adlaw as a prophetical years or literal years is one day is equivalent to 1 year. So amon ang pag-isip nga bangod nga ginisip sina sa prophesize. Okay, ang 1,260 days or years natabo ini halin sa 538 AD or after that hasta sa 1719 AD. So aton hinahibaloon kung ano ang rason nga nagwa ni sila. Okay. Most historicists interprets agree that the prophetic days span from 538 to 1798. Okay. So ano ang natabo sa sina mga kaabyanan sa sulod sang isa ka tuig 2060 ka adlaw o kon tuig.
or 1,260 days or years. Okay. Sang natabo ini mga kaabyanan, sang 533 may ara isa ka layi nga ginhimo. Amo ini ang layi ni Justinian, the Justinian Code. Mga kaabyanan o kung mga students, ang Justinian Code, the body of Roman law that was codified o kung ginhanay and promulgated, ginpatuman under Emperor Justinian. Mga kaabyanan, kung aton lang tawon, nangin epektibo ini nga code sang tuig 538. So, ang ini nga code ginhanay na nga daan sang tuig 533 AD. But, hindi ina matabo bangod nga may ara pa isa ka lugar nga hindi magtuman sa kasuguan sang Roma. The Code of Justinian in 533 AD solidified the authority of the Bishop of Rome as the head of the Roman Church. So, ang code nagpahibalo nga sa ilang law, ang Bishop of Rome gintagaan sa isa ka posesyon nga mangin isa ka Roman Church o kung may ara sa power sa Roman Church kag political power. So, compose sa isa lamang niya kapag code sa sininga Justinian Code. Okay, mga kaabyanan. The Code of Justinian in 533, the political power of the dominant church basically took effect in 533 AD. So, naging effective ini sang 538 AD. Hasta na mga kaabyanan sa 1798. Pero, ang natabo diri sa sina nga tuig, ang madamo sa mga katawhan ang ginluto, ginpasiradan ang Biblia, ginpanghingabot sila ang mga katawhan, naka-experience sila sa mga problema sa ilang kabuhi. Okay, dire sang 1798, ano ang natabo mga kaabyanan? Ako naton dira basahon, General Berthier declared Rome an independent republic. The Pope would not practice any kind of political function. Mga kaabyanan, ginkuaan siya sing ginatawag nga political power. Ginkuaan siya mga kaabyanan sing political power. Kag ginhimo na siya sang 1798 by General Berthier. So, hambal niya, ikaw, Pope, o kung Bishop, hindi ka na maghimo sa mga bagay nga ginahimo mo sa mga katawhan sang Ginoo. It's because na ginapamatay sila, ginapasiraan ang Biblia, kung ano ang declare sang sining Pope, so tumanon gid. But the end, nakita man isang isa ka emperor, o kung ni General, nga hindi manami kay bangod nga madamo sa nagakamatay. So gintagaan, ginseparate ini siya. So kung aton makita sa prophecy, ang ining Pope napilasan nga do ikamatay, it's because ginkuaan siya sing power sang political power. Gikuha sa iya ang political power. Muna nga napilasan nga do ikamatay pero hindi man mapatay. Okay, number 2. Sa diin pag ginaton sila makita, aton nga mga remnant people, they will study Daniel prophecies. Okay, no? Na study pag sila sang Daniel prophecy. Proclaim that the time will be no more and will experience the great disappointment. Mga kaabyanan, kung hindi gali ikaw makabatsyag sa ginatawag nga great disappointment, hindi ina matuod nga nagahulat ikaw. But the end, bis ka nagahulat ka, kung nagapati ka nga may pagsulay sa imong kinabuhi, may pagtuon sa propesiya sa uli nga panag-on, sa aton nga mga history, so aton gidumdumon nga makabatsyag kita sa mga pagtilaw. The reference understanding Daniel prophecies, particularly in relation to William Miller. Mga kabyanan, it's because si William Miller nag-evolve o kung nagguwa dito sa 1,200 is because ini sila mga reformador
nga ginlutos dito sang tuig 538, mga sila ni ang mga estudyante nga nag-survive sa eskwelahan dito sa Alps, the College of Barbs. Dito sila nag-abot dito kag gintun-an nila mismo ang Biblia. Kag nangin sa dalayon nila nga pagtuon nangin siya ka leader o kung tawag naton nga Advent movement. So William Miller was prominent figure in the United States during the time known for the 1,300 days. Then shall be sanctuary be cleansed. Miller interpreted these 2,300 days as representing 2,300 years using a prophetic day year principle where each day is in prophecy represent year. So nasa number ko ni kagina nga ang isa ka adlaw isa ka tuig. So amo na iya nga pag-interpret. So insakto man nga amo na iya ang pag-interpret, but Miller interpreted this sa sini nga tuig nga ang tinluan amo ang ini nga kalibutan. But sa iya nga pag-interpret ang nagsugod ini sa 457 BC. He calculated that the cleansing of the sanctuary would be occur in 1844. So iya ginbanta banta matabo ini sa 1844 ang pagtapos. This interpretation led to what is known as the Great Disappointment, mga kaabyanan. Kung aton inilang tahon, mga kaabyanan, sa aton nga libro, natabo ina bangod nga gipakita sa Dios kung ano gid kamaayo ang Dios sa ila. Biskan despite sa mga pagtilaw nga nag-abot sila nga kinabuhi, nakabatsyag sila sa tinatawag nga Great Disappointment. However, the significance lies in the aftermath of the Great Disappointment rather than abandoning their beliefs. Miller's followers engage in a process of revolution and study. So, sang na-disappoint na sila sa the time nga paghulat nila sa pagbalik ni Kristo sang 1844, miara yang mga madamo nga mga estudyante niya nga nagpadayon niya sa pagtuon sang prophecy. Okay. Out of this emerged the Advent movement, a group of believers who continued to explore and reinterpret biblical prophecies, gaining a deeper understanding of their faith. So, ginpadayon pag nila ang ilang pagtuon sa Biblia. The mention of open book in Revelation 10 is a reference to the vision described in Revelation 10 to 10, where John sees an angel with an open book in his hand. The interpretation of the vision was often linked to the disappointment of 1844. Mga kaabyanan, kung aton tunan ang Daniel and Revelation, sa Daniel 12, ginpakitaan si Daniel isang isa ka vision nga hindi niya maintindihan. Ang hambal dira ginsiradaan ang libro kag silyohi ini sa asta sa times and a half times o kon 3.5 years o kon 1,000 muna ganun 1,260 years. Mga kaabyanan, amo na ang naitabo. And then sa Revelation, sa Daniel nasiradaan pag-abot sa Revelation na abrihan pagkatapos na nga nagwa na ang mga prophetic missionaries o kung nga sila nagatuon na sa mga prophecy. Gi-interpret man nila ang vision kag ang idea was that the book was initially sweet in the mouth. So, matamis sa baba kagin pamatian kay ang mga pulong tama katamis. Nga ang pagbalik sang Ginoo lapit na lang kay ila ginkwenta-kwenta nga 1844 na magabalik si Kristo. There will be no more delay. So wala na sing delay. So ang pag-prophesize dasig na gid kaayo mga kaabyanan. So wala na pag-persecution. So ito nga natabo sa natapos na. But the end sang ila na nga ginhulat nga sang sina nga ginhulat nga adlaw wala nagbalik ang Ginoo. Apang ang Ginoo nagkadto dito sa amay kay dito lang sa magsugod sa ginatawag nga judgment sang 1844. But ang ilang nga pagkwenta nagsala sila sa pag-interpret kaya nga amo na nga na disappoint sila. But madamo sa mga
manog tuloon ni William Miller isa na si Mrs. Ellen White nga nagpadayon sa pagtuon kag nakawaton siya sing mga madamo-damo nga mga vision kag dreams kag ginhambalan sila. The angel instruct John to prophesy again. So ginhambalan si John nga mag-prophesy again as a renewed understanding in mission. So amo ini ang natabo liwat mga kabyanan. So ginpadayon nila ang mission. Ikatatlo, prophetic proclamation. Ginproklamarar nila ang ginatawag nga pag-prophesize. Ikaapat, enlightenment of the doctrine of sanctuary. Mga kaabyanan, aton pagidlantawon kung ano ang buot silingon sa ginatawag nga sanctuary. Continue our discussion, makadto kita diri sa page 100 diri sa aton nga libro. Kaya makita ta naton nga miara da isa ka picture nga sanctuaryo. Miara da outer court kag inner court. Sa inner court miara nga na divide the holy place and the most holy place. Diri miari di sa outer court makita ni naton ang altar of burnt offerings. Kung diri na kinahalad ang mga offerings nga ginahimo naton sa una nga mga panahon sa aton nga mga kaluluhan sa panahon sang wala pa pagpalansa ni Kristo. So ang ginahimo nila magkuha na sila sing sapat nga firstborn kag wala gid sang sala, wala kumbaga matinlo putli kag kaangay ni Kristo. Kag ang imo nga sala ituad mo dira sa ulo sang isa ka sapat nga matinlo kag imo na siya nga iyawon kag ang katunga pihakon mo siya kag i-offer dira sa burnt offering. Kag ang iya nga dugo pagadalon dira dito sa may altar of incense o kung dito na iwisik ang dugo. Okay. Sa sunod dira mayra da nga laver o kon hugasan sang kamot. Magsulod kita mayra makita nga 7 candlesticks nga ang iyang suga wala nagakapanaw. Kag mayra man nga table of showbread. Kag ang masunod makita naton nga mayra nga altar of incense. Kag ang masunod niara nga the Ark of Covenant or the Mercy Seat. So aton ina sila hibaloon kung ano ang meaning sina kag kung sino ang mga nagreforma sini kay bangod sang 1260 days or years ang ini nga mga practices nga ginhimo sang una sa panahon sang wala pa nalansan si Kristo, tama ka perfect ang ini nga sanctuaryo. But sang proklamar ang 1260 years, sang ginisip na ang tanan nga mga practices nga mga sala nag-abot-abot. So it's because nga ang tawo wala nakabasa sang Biblia. So ang natabo lain ang ilang nga practice nga ginhimo. Kay ang mga pare mismo ang naghatag sa mga practices nga hindi amo. So aton tun-an kung sino ang mga reformador kag sino ang mga ginreinstate nila ang insakto gid nga pag sang sanctuaryo. Masugod kita sa altar of burnt offerings. Mga kaabyanan mga estudyante may ara di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka mga reformador nga reinstate sang kada isa sa sulod sang sanctuaryo. Mao na kita diri sa kay Martin Luther sa tuig sang 1517. So kay ang natabo sang pagpraktises sang 1260 years ang ilang nga practice mga kaabyanan kay sang natapos na lansan si Kristo ang katapusan nga halad. So ang himuon ta subong mga muyo kita kag magtuad didto sa kay Kristo
kag iya ina patawaron. Pero ang ginaobra sa mga tawo nga wala nakabasa sa una sa Biblia kag nakatuo sa santuaryo, ang ilang nga pag-practice mismo sila nga kaugalingon sila ihalad. So kita mo na subong nga panahon kung Semana Santa, ginasakit nila ilang kaugalingon. So sala na baya nga sakiton naton aton kaugalingon kay ang aton nga lawas templo sa Dios. So kung ginasakit mo ang imo nga kaugalingon, prehos na ginasakit mo ang templo sa Dios. So amo na ang practices nila sa una, but then ginbalik ni Martin Luther amo na nga nahitabo ang Lutheran Reformation sang 1517. Kay masunod kita diri sa labor. So balik man kita sa practices nila sa una didto. So nahimo ining ang tawo ginatuluan sa ginatawag nga pag-baptize. Okay, ang interpretation sini sang labor is baptism o kon bautiso. Ang natabo di mga kaabyanan nangin practices nila ang pag-wisik-wisik o kon sprinkling rang ang bata bunyagan ula-ulaan sang so makita naton nga nagsala ang ilang nga pag-interpret kay bangod nga wala nila ni mabasa sa Biblia gid mismo. So but the end miyara kita nga mga reformation nga nag-reinstate sini nagbalik sa pag-intsakto nga pagbautiso amo ni si John Smith kag nangin isa ini ka Baptist Reformation sang 1609. So ang baptism nahitabo na nga ang tawo kung mabaptize ilubong gid mismo sa tubig. So itunoy gid sa tubig. Hindi lang kayo wisik-wisik kag biskan ano pa nga mga hindi gid siya pwede, hindi gid siya credited sa Biblia. So kinahanglan nga reinstate. It's because nga sala ang pag tuon sang iban nga mga katawhan. Kadto kita sa sulod sang holy place. Sa sulod sang holy place, makita na naton ang 7 candlesticks. So ang ining kandila wala nagakapatay o kung wala nagakaubos, wala nagakaupos. But then sang 538 AD kag sa hasta nga na-reinstate ini ang ini nga kandila mga kaabyanan o kung ini nga 7 napatay hindi mo to gani maano. It's because nga ang pulong sa Dios wala na bantala o kung ang light ang Biblia ginsiradan ang mga katawhan hindi pwede magwali. Kung may magwali ka patyon ka sunugon gipang sunog ang Biblia. It's because nga nadulaan sing pagtamod ang mga katawhan sa pagtuon sa Biblia amo na nga napatay. Kag ginbalik ini gin-reinstate ini ni John Wesley. Amo na nga natabo ang Methodist nga Reformation sa 1729. Kay kadto kita diri sa Table of Showbread. Aton ini isa-isahon mga kabyanan. Gin-reinstate man ni John Wycliffe kon isa ka reformador man sang 1428. Kadto kita sa Altar of Incense. Okay mga kaabyanan, amo ni ang natabo diri sa Altar of Incense. Kay kun mag-ampo kita sa unang pagtuon diri, mismo ang sa pagtapos sa papalansan ni Kristo, mangampo na lang kita diretso sa iya. But din sang wala nakahibalo ang katawhan sang Dios, ginhimo ining practices sa mga wala nakatuon sa mga Biblia nga aman. Imbis nga ang pagpangamuyo madiretso sa amay, ang ginaobra subong kita amo na sa may ginahapitan nga magpangamuyo, magtuad-tuad sa mga sala, confession sa pare, muni pare nakasala ko, amuni akon nga nahabuhat. So
imbis nga ang practices nangin manlag-on sang una, it's because nga ang pag-ampo kay bangod nga si Kristo na ang katapusan sa tanan, ang aton pag-ampo dapat madiretso gid sa Amay, hindi niya sa tao, kay hindi mo na sa Dios. So kinahanglan liwaton. So ginliwat ini ni John Calvin, natabo man na nga Presbyterian reformer dira sa tuig 1536. Okay, so dira na wala pa gid natapos mga kaabyanan, mayara pa gid isa, amo ni ang makadto kita sa most holy place. Natabo ini nga may ara isa ka Ark of Covenant, nga sa sulod sang Ark of Covenant may ara na 10 kasugo. So bangod mga kaabyanan, gintago ang Biblia kag ginpasirad-an nga pasunog, wala na kahibalo ang mga tawo sa napulo kasugo. So ginhimuan sila sing lo nga hindi amo, ginpatalang sila sang ilang nga mga ministro. So miara man niya nga mga reformador nga nag-apursigido sa pagtuon, kag diri nahitabo ang reformasyon nga hitaw. Diri ginabrihan sang Adventist mga kaabyanan. So amoy na nga dra si William Miller nagtuon gid sang Biblia mismo sang tuig 1844. Kag iya ina gintun-an, gintapos ang ina nga pag-reform sa sulod sang isa ka sanktuaryo. Okay. Kato kita sa masunod naton nga mga topiko sa aton pagtuon sa sining mga kaabyanan, mga estudyante nga nagatan-aw sa sining nga video. Kato kita sa aton nga libro sa page 100. Kato kita sa letter C. Naga-subtitle diri, Global Reach and Presence of the Seventh-day Adventist Church. So mayara kita pulo ka mga points nga aton pagatun-an sa sining hapon. Una, exponential growth. By globalization, the Seventh-day Adventist Church or SDA has witnessed remarkable expansion, claiming over 21.4 million baptized members by 2018. Sa survey mga kaabyanan, may ara nga 21.4 million ka mga miyembro nga mabautismuhan sa tuig sang 2018. So makita mo nga dako gid ang pagtubo sang Seventh-day Adventist Church. Ikaduha, the strategic focus. The church, reach the world strategic plan, actively harness globalization potential, emphasizing the media outreach, education, and health initiatives. Mga kaabyanan, kag mga estudyante, makita naton nga may ara kita nga mga plano kung paano naton nagpagid ang mayong balita. So pinaagi ni ina sa mga media ministries, kaangay sa aton subong mayara kita nga Hope Channel, mga Facebook sa nagkalain-lain nga mga iglesia, diri sa Central Philippine Adventist College mayara kami diri isa ka media nga kung mayara kamo dira time pwede gina naton matan-aw kung libre lang kita mga kaabyanan. Kag mayara man kitang stasyon o kon Adventist World Radio nga pagpalapnag sa hangin sang maayong balita, hindi lang makita dira naton sa video, but mayara man kita nga makita nga mga pag lapnag sa balita pinaagi sa hangin, kag mabatian naton sa aton nga mga radyo mga kaabyanan. So ikatatlo, medical mission. Adventist healthcare institution numbering over 200 hospitals
and clinics globally offer a vital service while simultaneously introducing patients to the church teachings. Mga kabyanan, magluwas sina excuse me. May ara makita nga ang mga medical hospital kaangay sa Bamsi o kondira sa Bacolod. Sang una ginatawag na sanitarium subong Adventist Bacolod Hospital. Diba mga kabyanan, kinahanglan miara agit kita nga makilala. So sa bilog nga kalibutan miara 200 hospitals. Ikatatlo, media outreach. So sa nahambal ko kagina mga kabyanan, ang SDA naga-utilize gid sang media. Muna ginagamit nga mga platforms, radio, television, and internet. So sa nahambal ko kagina, miyara kitang Adventist World Radio, kag mga Hope Channel, and mga nagasari nga mga Facebook lives. Ikatatlo, ikaanom gali mga kaabyanan. Localization. Recognizing cultural nuances, the church actively translates its materials into hundreds language. Mga kabyanan, madamo man sa amon nga mga miyembro nga naga-translate sa mga nagkasari-sari nga mga langwahe. Agod nga maintindihan sa mga katawhan ang mensahe nga gihatag sa Dios sa matag isa sa aton. Urban focus. With urbanization accelerating, the SD has adapted its outreach strategies to cater of growing urban population, establishing churches and community centers or center influence. Next, makadto mo kita diri sa volunteer network. Driven with a strong emphasis on a service, the SDA claims dedicated network volunteers. Amo ni sila ang mga voluntary, mga kabyanan nga nagabulig sa mga tawo kung may mga kalamidad nga matabo kaangay sang ADRA. Sino rin sa inyo nakahibalo sang ADRA? Ang ADRA, mga kabyanan, mo ni ang Adventist Development and Relief Agency. So sila ni ang nagaabulig sa mga tawo nga nakaangkon sa mga kalamitis o kon kalamidad sa bilog nga kalibutan, including puberty reduction in healthcare initiatives, and nagapanghatag nila sa bilog nga kalibutan. Sino sa ato nakahibalo sa ginatawag nga ADRA? Amo na ang mga nabuligan sang ADRA. The ADRA helping arm of the Seventh-day Adventist Church has been serving communities over 120 countries over 40 years. So amo na ang nabuligan sang sa sininga volunteer groups o kon ADRA. That's like reaching people in almost 2/3 of the world. So 2/3 o katunga na sang kalibutan ang nabuligan. They responded to over 800 natural disasters, providing emergency aid to millions affected by the floods, earthquakes, and more. So kung may mga kalamidad nga matabo, ara gina sila nagaabot gidayon sa pagbulig, mga kabyanan. ADRA is just emergency band-aids. They empower over 13 million people to break the cycle of puberty through skills training and agricultural projects. So mga kabyan, hindi lang gali sila nagabulig, kundi naghahatag pagid sila sa mga lecture kung paano mga buhi sa sininga kalibutan. So nga kinahanglan likaw gid naton ang ginatawag nga kapikaduhon. Ilabi na gid subong mga kabyanan nga tama kainit. So madamo si mga katawhan nga wala sing tubig kag wala mga pagkaon. But the end, madamo sa mga voluntary groups nga nagahatag sang mga tubig, nagabulig kung may wala bugas, nagahatag bugas, kag mga
financial para sa mga tawo agud nga malikawan ang ginatawag nga masakit kag kapigadhon sa sini nga kalibutan o kung sa sini man nga tag-init. They've through clear water, sanitation, and hygiene solution over 17 million people. It's because everyone deserves safe water access. So, nag-initiative man sila mga kabyanan kung paano mabuligan sa pagtinlo ang tubig. ADRA is just a physical needs. They also provided healthcare services to over 18 million people. So, inalabi na gid mga first aid mga kabyanan, mga estudyante, naghatag gid sila kag naga-volunteer gid sila kung paano makarelip sa mga tawo nga nagakinahanglan sa mga tag-isa sa aton. Okay, next, ang educational network. The SDA claims a vast educational network with over 8,000 schools and universities worldwide. So, madamo man sa mga Adventist nga mga institusyon sa bilog nga kalibutan. So, lakip na diri ang CPAC, MBC, UP, AUP, mga kabyanan. So, madamo pa sa mga eskwelahan nga hindi pa nakon malawag. But the end, mga academy, senior high, elementary, o damo gid ang SDA sa ginatawag nga eskwelahan. Next, digital community. Recognizing the power of digital space, the SDA has embraced online platforms to connect geographically dispersed members, fostering a sense of unity, shared purpose across continents. So, makita natin mga kabyanan nga ang SDA nag-adapt sa ginatawag nga technology kung paano mapadasig ang ginatawag nga pagbantala sang maayong balita. Kung paano ma-spread pagid ang gospel sang Ginoo. Kaangay ng mga kuturan sa scattered members platforms like Adventist Youth Division website and social media, mga podcast, mga TV channels, sub-channels, the Three Angels Broadcasting Network, countless regional radio station, AWR o kung Adventist World Radio. So, ang SDA o kung Seventh-day Adventist naghimo gid sa mga naghahimo gid sa pag-adapt sa technology agud nga ang pagpalapnay sa may balita mapadasig sa sininga kalibutan. Next, Adventist World Radio programs resonate with the powerful accounts live reshaped by faith, or in entire rebel group by laying down arms, their hearts softened by the message of peace in meeting the crackling radio, or we called AWR. So, mga kaabyanan, sa hindi malabot sa internet o kung sa video nga mahimo sang isa ka tawo, ang Adventist World Radio mamalabot biskan sa diin pa nga duog mga kaabyanan sa pagpamati sang ilang mga radyo. Kaangay sang matabo nga mga away, mga army nga wala nakapuli sa ilang mga lugar, mga katawhan nga uhaw gid sa mga pulong. So gina-introduce gid din namon mga kaabyanan sa pagpamati sa ginatawag nga radio station sang Adventist World Radio. Amo ni ang goal sang Adventist World Radio, enter forbidden or remote territories. So na malabot ginila ang hindi malabot sa mga internet, mga video. So pinaagi sang radyo malabot gid mga kabyan. Ikaduha, cover areas with the church has limited or no resources. So kung wala pagid sa mga resources, ina sila mga kabyanan malabot. Kag ikatatlo, serve the millions of people around the world who are unable to read. So sa hindi ka balo magbasa, so mamati ka lang sa imong radyo, so makabati ka na sang pulong sa Dios. Thriving digital world. So kung paano naga-thrive ang natawag nga pag-adapt sa technology sa sining kalibutan.
through may ara nga mga website, so may ara pagid nga mga podcast, kag may ara man nga mga music sa iTunes, kag sa nakalinlain Spotify nga mga music nga mabatian naton. Kag ang AWR Analytics show more than 9 million daily podcast downloads. The top language are Madarian, Arabic, Aramaic, and French. So, hindi lang gili mga sa Pilipinas ang nakabati sa ginatawag nga mga music, kundi madamo man sa iban nga mga lugar. Next, future outlook. As globalization continues to reshape the world, the SDA is well positioned to adapt and expand its reach, potentially playing a significant role in shaping religious landscapes. So, amo na ang pulo ka mga key o kung points sang kung paano ang SDA growth. Nagimo sang plano kung paano mo palapnag ang maayong balita, kung ano pagid ang posible nga mahimo sang isa ka tumuluo nga bilang isa ka tinawag sang Ginoo. Kadto kita sa next naton nga topic. Muna na ang last naton nga topic dere sa aton nga book sa page 103. Letter D. Responses and adaptation to the challenge and opportunities presented by globalization. So ano ang challenges nga mahimo sa aton mga kaabyanan pinaagi sa ginatawag nga globalize? Una diri ang global expansion. The Seventh-day Adventist Church actively embrace globalization, experience rapid growth and developing regions like Africa and Asia. So, mga kaabyanan, kung aton makita, sang una, ang grupo, gamay lang sa unang nga panahon. But the end, sang hatagan sila sang Ginoo, sang kinaalam, nga mag-prophesy sang balaan nga kasulatan, nga pangbantala. So, ang Iglesia Adventista merge, nagdako, naglapad, nag-expand, agud nga ang maayong bulita mapadasig sa sinakalibutan. Ikadua, intercultural dialogue. Globalization fosters in cultural encounters, prompting the SDA Church to engage in respectful dialogue with other faiths and worldviews. Mga kabyanan, nagatuon man kami kung paano kami makaistorya sa lain namon nga mga grupo o kung mga denominations. Mga kabyanan, nag-share kita sa mga balita hindi sa pagpang-away o kung hindi sa pagpakalain sa iba naman nga mga denominations. Kinahanglan aton hibaloon kung paano kita share to, paano kita makapag-abyan, paano kita makahimo sing maayo sa ila. Pinaagi sang maayo nga istorya, hindi kita nga nag-istorya kita sila may buot sa kalain. Ikatatlo, technological advancement. So, as I said kay kanina mga kaabyanan, nga ang Adventist pinaagi sa sining nga globalization, adapt gina-adapt sang Adventist ang technology. Agod nga ang hindi ka kadto kaangay sang Facebook Live, makahimo sila pa sa pagsimba pinaagi sa pagtan-aw dira sa Facebook nga parehas nga ara man sila sa simbahan nga magapamati man sa pulong sang Dios. Pero mas maayo pagid mga kabyanan, magluwas sa nagapamati kita nga ara kita sa Facebook, mas maayo nga magkadto kita mismo sa simbahan para mabatyagan gid naton ang ginatawag nga kapiit sa pagsimba kapag dayaw dira sa Dios. Ikapat, economic inequality. Globalization and even economic impact present challenges for the SDA Church commitment to social justice and community development. Kalima, environmental degradation. The SDA Church has emphasized environmental stewardship, finds renewed
urgency in the face of global climate change. Mga kabyanan, nagahimo gid kita sa ginatawag nga pag-tree planting mga kabyanan. Subong makita naton nga tama na kainit. So kinahanglan magabuli kita kung paano naton mapa-uswag ang aton nga environment. Bisan pa nga ang tawo gusto magtapas ang kahoy, aton gid nga magtanom kita, magbulig kita sa tree planting. Kag ang SDA nagahimo sa sina nga programa. Ikaanom, secularization and religious pluralism. Increase exposure to diverse lifestyle and secularist challenge of the SDA Church traditional beliefs and values. They emphasize the church dialogue and adapt their outreach strategies to resonate with contemporary audiences. Ikapito, migration and refuge crisis. Globalization fuels human migration, creating a new pastoral and social needs for the SDA Church. They provide support to refugees and migrants, advocating for the rights and fostering integration with local communities. Mga kabyanan, ang SDA nagahimo man sa pagbulig sa mga tao nga hindi kaya. Example, ang isa ka membro sulod sa iglesia mag-adapt sang isa ka puloy-an hindi makasustain siya sa iyang pamilya. So bali suportahan niya ini nga panimalay pinagi sa paghatag sa mga pagkaon, tubig, ilabi na mga kabyanan sa paghatag sang pulong sa Dios. Muna nga tawag nga sa landigan kung ikaw gina may problema, muna nga may refuge kita mga kabyanan. So sa panahon sang tigulutom, panuktok lang sa balay sa mga Adventista kay tagaan hagid mga kabyanan. Ikawalo, education and healthcare. The SDA Church has a long tradition of establishing educational and healthcare institution. So madamo man sa amon nga promote gid sa nga tawag nga healthy lifestyle. It's because mga kaabyanan, mga estudyante, kung hindi kita magsunod sa una nga panahon nga ang ginakaon mga tanom o kung mga vegetables lang, subong ang ginakaon sa tawo puro tanan instant noodles, instant mga pagkaon nga instant. So hindi healthy ang lawas ng isa ka tawo. So kinahanglan may aragid education para sa mga healthcare kung paano malikawan ang masakit. So dako gid ang challenge sa isa ka Adventista kung paano ini mag-globalize, paano ini ma-share sa tawo ang maayo nga pangatasan kag maayo nga panlawas. Number 9, women's empowerment. Globalization can both empower and marginalize women. The SDA Church navigates the tension by promoting gender equality within the structure and advocating for women's rights and education. So, isang una mga kabyanan, wala rights ang babayi nga maghimo sang isa ka ginatawag nga desisyon kag pagdala sang isa ka iglesia, but then subong ginatagan sang right ang mga babayi kung paano paano bala makakiter sa mga katawo man diri sa palibot. So ginatagan sila nga women's empowerment. So miyara kami gani nga miyara kita nga mga women's federation. So kaangay sina ang mga babayi kinahanglan gid ma-train sa sulod sang iglesia agud nga mangin maayo sila man nga leader sa sulod sang iglesia. Ikapulo, media and communication. So globalization necessitates effective communication across diverse cultures and language. Mga kabyanan, biskan hindi kami kabalo hambal sa ibang nga language, but nagatry gid kung paano mo ma-share ang ginatawag nga pulong sa Dios pinaagi sa sina nga media and communication, miyara translator. So kinahanglan ma-provide gid ang kada isa sa mga tawhan nga gusto mahibalo ang pulong sa Dios. Ika-11, theological adaptability. When maintaining core doctrines, the SDA Church demonstrate the theological adaptability addressing contemporary issues like biotics and environmental concerns. This allowed them to remain relevant and engage with evolving social contexts.
And number 12, the last, unity and identity. Despite of growing diversity and regional varieties, the SDA Church strives to maintain a sense of global unity and shared identity. This fostered through general conference sessions, international gatherings, educational initiatives, and collaborative projects in addressing global change. Mga kaabyanan, kinahanglan sa sulod sa iglesia, may ara gid tawag nga unity kag identity. So paano ka bala makilala kung hindi ka ina ka membro sa sina nga grupo? So kinahanglan may ara ka gid identity. So ginhimuan ta gani sa ginatawag nga ID, agod nga makilala ka gid nga ikaw gid na kung madula kami ay madula ka subong ang pangitaon sa imo ID para makilala ka kung sino ka gid. So kinahanglan mi ara gid nga identity kag unity sa sulod sang iglesia. Mga kabyanan kag mga estudyante, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Kabay pang mi ara kita nga nakuha nga mga lesson sa sini nga libro nga aton gintun-an halin sa prophecies ng Ginoo nga gihatag sa aton kung ano ang remnant church, kung paano ang challenge ng isa ka tawo nga mapalapnag ang maayong balita sa bilog ng kalibutan. Kabay pa ang Dios magpakamaayo sa atong tanan.